Breaking news, kalunos-lunos ang nangyari sa isang hospital sa southern part of Israel sapagat ang Iran ay nagpalipad ng 30 ballistic missiles. Tinamaan ang Beersheba Hospital, dose-dosena ang sugatan, dalawa kritikal. Matapos maisagawa ang pag-atake, agad na nagsalita ang pamunuan ng Iran at inamin ang naturang ballistic missile attack. Ano naman ang sinabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu tungkol dito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 19, 2025 at magbibigay tayo ng pinakabagong update ngayon tungkol sa nangyari sa Israel at tungkol sa ginawang pag-atake ng Iran sa loob mismo ng bansa na kung saan nagpalipad ito ng 30 ballistic missiles. Ika-6 na araw na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Suklian ng mga pambobomba. Mga fighter jets ng Israel ay ipinakalat sa airspace ng Iran. Mga military bases ng Iran ay pinadapa ng puwersa ng Israel maging ang mga headquarters nito. At sa pagkakataong ito mga kaibigan, sapul ang Israel. Ayon mismo sa ulat ng The Times of Israel, hindi maliit ang naturang damage na natamo bunsod ng ballistic missile attack ng Iran kundi talagang heavy damage. Nagtala ito mga kaibigan ng dose-dosenang injuries. Kinukumpirma pa ng gobyerno ng Pilipinas kung meron bang mga Pilipino na nadamay sa pag-atake ng Iran. And by the way mga kaibigan, gagamitin ko na rin ang pagkakataong ito. Baka naman maraming mga Filipino na nanonood ngayon dito sa video ito dyan sa Israel. Sana naman po ay walang mga Filipino na nadamay. At mga kaibigan, kung ikaw ay nasa Israel ngayon, mag-ingat po kayo, dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Sumangguni po sa ating mga embahada, maging ang protocol ng gobyerno ng Israel ay sundin para sa kaligtasan. Back to the topic mga kaibigan, ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, base na rin sa pag-amin ng Iran. Ang kanila raw talagang target ay ang adjacent military intelligence facility ng Israel. Pero taliwas ito mga kaibigan sa sinasabi ng IDF. Sapagat ayon sa IDF mga kaibigan, sa naturang lugar, wala naman daw Israeli military facilities. Ang nandoon ay ang Beersheba's Soroka Hospital. At hindi nga ito pinaligtas, talagang tinamaan ito mga kaibigan. Ayon sa IDF, ang sinasabi ng Iran na adjacent military intelligence facility ng Israel ay napakalayo pa raw sa naturang hospital. Kakapasok lang na balita mga kaibigan, sinabi ko kanina, 2 ang serious ang nagtamo ng injury. Pero ngayon mga kaibigan, 6 na. Inamin ng Israel mga kaibigan na ang naturang pag-atake ng Iran ay talagang direct hit at hindi ito na-intercept ng mga interceptors ng Israel. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel na maliban mga kaibigan sa Southern Hospital, ito ngayong Soroka Medical Hospital, narinig pa ang ilang mga pagsabog sa Central City. Ito ay nasa Holon at sa Ramat Gan. Nagtala ito mga kaibigan ng dose-dosenang sugatan. Ayon sa Israel mga kaibigan, merong isang lalaki na 80 years old at 2 babae na nasa mga 70 ang edad kasama sa 6 people na seriously hurt. Meron ding 42 katao mga kaibigan ang nagtamo ng light injuries, bunsod ng shockwaves at shrapnel na tumama sa lugar na ito. At meron ding 18 katao ang nagtamo ng sugat habang ito ay nagtatakbuhan papuntang bomb shelters. Ang iba rito mga kaibigan ay natapakan, nadapa. Pero ayon sa Israel ay maayos na ang kanilang kalagayan. Ayon naman sa pamunuan ng hospital, lahat ng mga pasyente at mga staff nito ay nasa shelters na. Ayon sa isang nagngangalang Eli Bin, siya mga kaibigan ang head of Magen David Adom Ambulance Service,
na ang talagang pinakanapuruhan mga kaibigan ay ang isang kwarto na kung saan isang araw pa lang ang nakakalipas nang ilipat nila ang maraming mga pasyente doon. Laking pasasalamat ni Ellie Bean dahil kung hindi nila inilipat noong nakaraang araw ang maraming pasyente, baka raw maraming mga nasawi. Dahil dito, napakaraming buhay ang nailigtas. Ang hospital na ito mga kaibigan ay merong 1,000 na mga beds at sinusuportahan ito ang mga 1 milyon na residente na nasa south of Israel. Ito ay ayon mga kaibigan sa hospital's website. And of course mga kaibigan, dahil sa pangyayaring ito, hindi mananahimik dito ang mga Hudyo. Kaya ayon mga kaibigan sa ulat ng The Times of Israel, Israel wrathful after Iranian barrage hits hospital. Ayon kay Benjamin Netanyahu, well exact full price from Tehran tyrants. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, tila nagbago naman ang pahayag ang Iran sabagat kani-kanina lang mga kaibigan ay sinabi nito na hindi raw nila tinatarget ang hospital, kundi isang military facilities. Pero ayon sa Israel mga kaibigan, sinabi ng Iran na ang eksaktong Soroka Hospital ay ginagamit daw ng IDF bilang military facility. Now, magkaiba ito sa naunang pahayag sabagat ang naunang pahayag mga kaibigan, tinarget nila ang isang military facility ng Israel na malapit sa hospital. Ngayon, sinasabi ng Iran mga kaibigan na ang Soroka Hospital ay ang military facility. Ayon sa IDF, isa raw itong kasinungalingan. Ngayon mga kaibigan ay pinulong na ni Benjamin Netanyahu ang ibang mga Air Force at inihahanda na rin daw ang ilan sa kanilang mga fighter jets. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Ano kaya ang gagawin ng Israeli Air Force? Isa yan mga kaibigan sa ating aabangan. By the way mga kaibigan, sa kabilang dako, nagkausap sa telepono si Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang presidente ng Amerika na si Donald Trump. Ayon kay President Donald Trump ay handang-handa na raw ang puwersa ng Amerika upang umatake sa Iran. Pero meron pa silang isinasaalang-alang. Nako, ano kaya ito? Samantala mga kaibigan, ang Israeli Air Force ay kasalukuyan ngayon na nagmamatiyag sa kanilang airspace at chinecheck rin nila mga kaibigan ang kanilang mga air defense system. Of course, hindi mawawala sa usapin ang air defense system ng Israel kung bakit marami sa mga ballistic missiles ng Iran ang nakapasok sa kanilang lugar. At ang mga susunod na update mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, i-subscribe mo na ang channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na nasa Israel na mga kaibigan, mag-ingat po kayo. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.